Kaibigan, purihin ang Diyos sapagkat kasama ka namin dito sa oras na pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang oras na ito ay magbibigay sa iyo ng kaalaman, kapayapaan at pag-asa na buhay na walang hanggan. Kaya manatili kang susubaybay sa ating programa, ating tinatalakay sa oras na ito'y magbibigay sa iyo ng kaunawaan kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa Israel pa, dyan din sa may Glendale, Filipino, California, ganun din sa Hong Kong, sa Thailand, ganun din sa Reggio Calabria, Italy, sa Kuwait, Vancouver, North Carolina, ganun din sa Negros, Juan Rojas, sa Kawayan, sa May Isabela, ganun din sa Gloria Iligan, Aklan at Santa Isabel, ganun din sa San Clemente, Occidental Mindoro, ganun din sa Bulacan, General Trias, dyan sa Cubagwason, Calbayog, at ganun din sa Karanglan, at sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, na buong mundo, at saka yung mga hindi ko pa nababanggit na mga lugar na kung saan kayo ay patuloy na nananatiling sumusubaybay sa ating talakayan sa oras ng pag-aaral. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa YouTube section, comment section natin na ito'y binabahagi din ng programang ito. At dito na namin nakikita kung saan nanggagaling, kung saan nakakarating ang talakayang ito, ang pag-aaral na ito sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ganon din na binabati natin ang mga ginigiliw na sumusubaybay sa AWR at nakikinig. Dalangin namin na kayo patuloy na palalakasin ng ating Panginoon Diyos. Patuloy na ang ating makakasama dito sa studio ay ang mga lalaki ng ating Panginoon Diyos. Una dito ay si Pastor Ian Felicitas, siya po ang ating Field Secretary at ng SSD. At ganoon din, siya po ang in charge ng Adventist Identity at Continuing Education ng Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po, Pastor Urbi, Pastor Bermudez, at sa inyo pong lahat. Binabati ko po kayo sa ngalan ng ating tagapagligtas at ng ating manunubo sa si Kristo Jesus. Nawa ang kapayapaan at ang kanyang pangangasiwa sa pamagitan ng Banal na Espiritu ang ating maranasan at tuwi-tuwi na tayo'y lumago sa pagkaunawa ng katotohanan at ng kanyang salita, ang Biblia. Alright, ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Masayang-masaya, Pastor Ray at Pastor Ian, dahil binigyan muli tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos upang pag-aralan ng kanyang mga salita. Dalangin natin na ang ating pag-aaral ngayon ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin na nagbibigay sa atin ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang aniyahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos sa maraming banal, napakabuti niyo sa amin at naririto naman ang bawat isa sa amin na mag-aaral ng inyong mga banal na salita. Pagpapalain niyo ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, at patawarin ninyo ang aming mga kasalanan, ganun din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Nawa ang ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming maramdaman at magbigay kaunawaan sa aming mga talakayin ngayong oras na ito. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating panglabindalawa na paksa, malapit na tayong matatapos, ay ngayong linggo ay may pamagat na hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan sa Exodo 34 verses 6 and 7, ito po ang sinasabi, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi
Itinuturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga ama hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. At napakaganda ang buuin natin ang ating leksyon. Talakayin natin sa 3 punto. Ang 3 punto na ito ay magsisimula sa letter R. Una ay relationship, na ito ay seeking God's presence. Ang pangalawa naman ay revelation, yung understanding glory na sinasabi sa banal na kasulatan nating leksyon. Ang pangatlo ay reflection, yun yung radiating naman ay ang God's glory. Ang unang punto na relationship ay papaliwanag sa atin ni Pastor Ian. Pastor Ian, take it away. Magandang pag-aaral po ang dala ng ating leksyon ngayon simula sa versikulo 1 po ng kapitulo 33 ng Exodo. Kung mamarapatin po ninyo ay kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin ang Exodo 33 versikulo 1, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon kay Moses, "Humayo ka, umakyat ka mula rito, ikaw at ang bayan ng iyong inilabas mula sa lupain ng Ehipto, patungo sa lupain na aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob, na aking sinasabi, sa iyong mga anak at inapo ay aking ibibigay iyon." Mapansin po natin dito na ang paglalakbay ngayon ng bayan ng Diyos ay nagpapatuloy. Ito ay pagkatapos ng kanilang experience doon po sa bundok ng Sinai at yung golden calf worship. Sila ngayon ay nakaranas ng kapatawaran, pero ang Panginoon ngayon ay nagwika sa kanila, sige, magpatuloy kayo, humayo na kayo at magpatuloy sa paglalakbay. Pero mapapansin natin dito sa ilang mga talata, may mga versikulo tayo mababasa na ang Panginoon tila bagay may mensaheng gusto pa ring ibalik sa kaisipan ng bayan ng Diyos. Tingnan po natin ang isa na masusumpungan po natin sa versikulo 4 at 5 ng kapitulo 33. Pastor? Nang marinig ng taong bayan ang masasamang balitang ito ay tumangis sila at walang taong nagsuot ng kanyang mga palamuti. Sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moses, "Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo'y isang bayang matigas ang ulo. Kung kayo'y aakyat na kasama ninyo ng sandali ay malilipol ko kayo. Kaya't ngayoy aalisin ninyo ang iyong mga palamuti upang aking malaman kung ano ang aking gagawin sa inyo." Mapapansin natin dito sa versikulo 5, patuloy mga kapatid, sa wikang Ingles, "For the Lord said to Moses, tell the Israelites, you are a stiff-necked people." Kayo ay matitigas ang ulo. Patuloy ang sabi po ng talata doon sa versikulo nyon, na ang sabi ng, if you were to go with you even for a moment, I will destroy you. For you take off these ornaments and the things. So, ibig sabihin, binabalik tanawan ng Panginoon yung nangyari. Kaya nga't ang sabi ng Panginoon, I will not be with them. Kung babasahin po natin yung versikulo 3. Versikulo 3, Pastor? "Pumunta ka sa isang lupaing di na daluyan ng gatas at pulot. Ngunit hindi ako pupuntang kasama ninyo. Baka ikaw ay lipulin ko sa daan, sapagkat ikaw ay isang bayang matigas ang ulo." So mapapansin natin dito mga kapatid na ang paalala ng Panginoon, muli niyang binabalik-balikan yung kaisipan na nagkasala ang bayan ng Diyos. Pero sa puntong iyon, hindi ibig sabihin para idiin lamang na ang bayan ng Diyos ay matitigas ang ulo. Ito ay nagsisilbing paalala sa kanyang bayan. Pero makikita natin dito, ano ba ang kailangang maunawaan ng bayan ng Diyos? Kung ito po yung mga talatang ito ay naging malinaw sa atin, tingnan po natin ang verse 15 ngayon. At sinabi niya sa kanya, "Kung ikaw ay hindi sa akin, huwag mo na kaming paahunin mula rito."
Tingnan niyo po ang sabi ni Moises. Sabi ni Moises, "Then Moses said to the Lord, if your presence does not go with us, do not send us up. Huwag mo na kami pahayuin, O Diyos, kung hindi ka naman mapapasa amin." Kung babalik po natin yung talata, versikulo 14, Pastor. Kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Mapapansin natin dito, para tayo muling mambalik sa isang relasyon sa Panginoon, kailangan nating tayo'y patuloy na lumakbay na kasama ng ating Panginoon. Hindi dapat po tayong mamuhay ng tulad ng buhay na Israel na bumabalik sa kasalanan. Tayo ay kailangang mamuhay sa pangangasiwa, sa paggabay ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang isa pa pong tala sa Kapitulo 33. Ito po ay masusumpungan sa versikulo 17. Sinabi ng Panginoon kay Moises, gagawin ko ang bagay na ito na iyong sinabi sapagkat ikaw ay nakatagpo ng biyaya sa aking paningin at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. Napakaganda po mga kapatid. Yung mga salitang narinig po natin sa versikulong ito. Una mga kapatid, makipansin natin dito ay gagawain ng Diyos ang kahilingan ni Moises. Bakit? Dahil nakasumpong siya ng biyaya. Si Moises ngayon ay dahil sa biyayang iyon ay gagawain ng Diyos ang kanyang hiling. Maliban doon, ang sabi pa ng tala ay kilala kita sa iyong pangalan. Ibig sabihin mga kapatid, himay-himayin natin ang puntos na makikita natin sa talatang ito. Una, ang Diyos ng lumang tipan ay siya ding Diyos ng bagong tipan at ang Diyos ng lumang tipan ay Diyos ng biyaya. Kaya nga't ang Diyos din ng bagong tipan ay Diyos ng biyaya. Dito sa talatang ito ay malinaw na sinasabi sa atin na ang Panginoon ang pinanggagalingan ng biyayang ito at ang biyayang iyon ay pinamalas na napag-aralan na natin po noong nakalipas na isang linggo tungkol sa mayamang pag-ibig ng ating Panginoon. Dito ay makikita natin na muling ine-extend ng ating Panginoon ang biyayang iyon, hindi lamang kay Moises, pati na rin sa kanyang bayan. At nakikilala ng Diyos si Moises sa kanyang pangalan. Anong mahalagang punto ito mga kaibigan, mga ginigiliw na taga-subaybay? Itong kilala tayo ng Panginoon sa ating pangalan ay nangangahulugan ng isang endearment, isang pagtawag. Ibig sabihin, kilala ng Diyos ikaw, ako. Ito ay isang relationship mga kapatid. At ang relationship na ito ay hindi basta-basta dahil ang relationship na ito ay bukal kung sino ang Diyos. Kaya nga't makikita nyo mga kapatid, yung versikulo 18, Pastor. Sinabi ni Moses, hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian. Anong hiniling ng ating leader na si Moises dito sa mga talata? Ang hiling niya is, please show me your glory. Ibig sabihin, ang kahilingan ni Moises ay makita kung sino ang Diyos. Ang Diyos na napakainam. Ang Diyos na puno ng biyaya, ang Diyos na may pagkakilala kay Moises, kaya nga't ito'y isang relasyon. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ngayon ay magpapatuloy sa pagpapatuloy natin ng ating buhay pagkatapos ng kasalanan, hindi dapat itong maging isang buhay na bumabalik pa rin sa kasalanan. Ito dapat ay isang buhay na magpapatuloy na merong pagkilala, merong pagtanggap sa biyaya ng Diyos, merong pagkilala na tayo'y sasamahan ng Diyos ngayon. Hindi na yung parang walang Diyos ang ating buhay. Kasama dapat natin siya. Ito ang susi para mas maunawaan natin kung ano yung kaluluwatian na yon, yung glory na ika nga ni Moses doon sa verse 18.
Wow, maraming salamat sa paliwanag na ang pakikipagrelasyon sa Panginoon Diyos ay napakahalaga. Ipinaliwanag ni Pastor yung kahalagahan ng pakikipagrelasyon ng Panginoon Diyos kay Moses, ganun din kay Moses sa ating Panginoon Diyos na laging hinahanap ni Moses ang presensya ng Panginoon sapagkat si Moses naranasan na niya kung paano ang Panginoon Diyos mangalaga, kung paano ang Diyos magkaloob ng kailangan ng mga kanyang mga tao, mga Israelita. Bagamat sa gitna ng mga pagsubok, mga daing, mga pagkukulang, mga murmuring, mga complaints ng mga Israelites ay yun pa rin. Ang Panginoon pa rin ay patuloy na hinahanap nito ni Moses. Hinahanap pa rin ni Moses ang presensya ng Panginoon Diyos sapagkat doon siya nakakaroon ng kapayapaan, Pastor, at biyaya sa buhay natin. Nakita ko, Pastor Ray, do God's people have the right to negotiate with God? Yung pinabasa sa iyo ni Pastor Ian kanina, yung kanilang kalagayan ay stiff neck. Kung ganun ang iyong anak, ay talagang paluin mo, sakit sa ulo paluin mo lang paluin. At kung ano man yung sasabihin niya, ay wala kang karapatan na magsalita dahil ganyan ang ulo mo. Diba? Yun ang sinasabi natin. Kanya nga't ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ako sasama sa inyo. Kay Moses lang ako sasama. Ngunit nakipag-negotiate si Moses sa Panginoon. So, ang negotiation, it all depends on relationship sa ating Panginoong Diyos. Kung meron kang magandang relasyon sa ating Panginoon na pinabasa kanina sa verse 17, si Moses ay meron siyang intimate relationship with God. That is why he can present his case with faith sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dahil kahit pa sa aklat ng mga awit 103 verse 7 ay ipinakita ng Panginoong Diyos ang kanyang daan kay Moses. Hindi lang yan, sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 12, pakibasa nga Pastor Ray, mga bilang, Kapitulo 12, 7 at 8, makikita natin dito ang tapat na buhay ni Moses sa aklat ng mga bilang, Kapitulo 12, 7 at 8. Ang aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Pinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayan. 8. Sa kanya ay nakikipag-usap ako ng harapan, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang nakikita at hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod na si Moses. Okay. So kahit pa yung anyo ng Panginoon na ipinakita kay Moses dahil meron siyang magandang relasyon, siya ay tapat sa kanyang buong buhay. Hindi lang yan, sa aklat ng Deuteronomio 34:10, makikita dito na kilala ng Panginoong Diyos ang buhay ni Moses na wala siyang kasalanan. Deuteronomio 34:10. At wala pang bumangong propeta sa Israel na gaya ni Moses. Nakilala ng Panginoon ng mukhaan. Okay. So kung meron tayong right relationship with God, we have the right to negotiate with God. Pero kung ang isang tao ay may hindi magandang relasyon, ang mukha ng Panginoong Diyos ay tago. Ngunit kay Moses ay sabi niya, nakita niya ang anyo ng Panginoong Diyos dahil meron siyang magandang relasyon sa kanya. Magandang paraan yan. Isang magandang puntos doon, Pastor, no? Si Moses, mga kapatid, ay isang mediator. Si Jesus, which is Moses is a type of the reality of the antitype, is also a mediator. He is interceding for us. Kumbaga, ang role ni Moises bilang isang tagapamagitan ay siya ding role ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating Panginoong Hesus ang tunay na mediator, si Moses ay type or shadow nito na nagpo-point lamang, itinuturo lamang sa realidad. Dito makikita natin na
Nakipag-usap siya sa Panginoon. Please, show me who you are. You're a God of grace. Sabi niya. Kaya nga yung mga susunod na talata, makikita natin kung sino ang Diyos. At mababasa natin dito, Pastor, pwede niyo po bang pakibasa lang yung 19 and 20 ng 33, Pastor? At kanyang sinabi, aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo, at aking ipahayag ang aking pangalan, ang Panginoon, sa harapan mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban, at ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagan. Ngunit, kanyang sinabi, hindi mo maaring makita ang aking mukha, sapagkat hindi ako maaring makita ng tao at siya ay mabubuhay. Dito makikita natin that it points to who God is, being transcendent, holy, but God also reveals Himself as, ang sabi po ng talata, that He is a God of mercy, that He shows mercy to whom He wishes to, and He will have compassion to whom the Lord chooses to. So here, makikita natin dito, ang Diyos ay puno ng biyaya, ang Diyos ay puno ng kahabagan, ang Diyos ay biyaya. So, ang mga talatang ito ay itinuturo, bagamat na nagkasala ang bayan ng Diyos, pero ibinabalik ngayon ni Moises na magkaroon sila ng isang relationship sa ating Panginoon. Maraming salamat sa unang punto na ang bawat isa sa atin ay naghahangad ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos upang makipag-negotiate o kaya come and let us reason together. Sabi ng Panginoon, masasabi na natin kasi kung ano man ang ating mithiin, ano man plano, ano man ang ating kalalagyan sa buhay ay dahil may relasyon tayo sa Panginoon, malalim ang ating pagkilala sa Kanya ay maaari nating masabi lahat. Ganon din ang Panginoon sa atin. Sa pangalawang punto na tayo, Pastor, yung revelation, yung paano the understanding of God's glory, Pastor Jules. Okay, napakaganda, Pastor Ray at Pastor Ian, yung atin pong pinag-uusapan. At narito, muli ating titingnan na kung saan sa unang punto, atin pong nakita, mga kaibigan, na nalaman natin na ang Panginoong Diyos ay sasama sa kanila dahil sa right relationship ng Panginoong Diyos. At para masigurado na ang Panginoong Diyos ay sasama sa kanila, ay minabuti ni Moses na hilingin sa Panginoong Diyos. Sa talatang 18, pakibasa ulit, Pastor Ray, ang talatang 18 ng 33. Sinabi ni Moses, hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Diyan ay hiniling ni Moses na ipakitang Diyos ang kanyang kaluwalhatian. At dyan nga ay makikita natin na isa-isa sinabi ng Panginoong Diyos ang kaniyang kaluwalhatian sa pamagitan ng pagpapakita ng kaniyang kaugalian. Sa chapter 34, dito makikita natin yung 7 aspects of God's character ng ating Panginoong Diyos. Kung ating babasahin sa chapter 34, 6 and 7, Pastor Ray, ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan, na nag-iingat ng wagas na pag-ibig para sa libo-libo, nagpapatawad ng kasamaan, ng pagsuway at ng kasalanan. Ngunit sa anumang paraan ay hindi tinuturing na walang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga ama hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Okay, dyan sa binasa ni Pastor Ray ay merong 7 aspeto na katangian ng ating Panginoong Diyos na kanyang pinakita nung dumaan siya. Pagtalikod ng Panginoon, nakita ni Moses ang sabi niyang kaniyang katangian. Nung tinanong ni Moses at sinabi niya na hiniling, show me thy glory. Ang unang sabi diyan ay merciful. Ang ating Panginoong Diyos ay puspos ng kahabagan. At binabanggit diyan kung paano ang Panginoong Diyos ay
Meron siyang puso that moves toward sinners. Kung yung tao ay makasalanan, ang ating Panginoong Diyos ay merciful. Siya ay puspos ng kahabagan. Pangalawa ay makikita natin dyan yung gracious character ng ating Panginoong Diyos, showing unearned favor and kindness na hindi kayang bayaran ng anuman dahil ito ay binibigay lang ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, yung binabanggit dyan na long-suffering. Ang Panginoong Diyos ay banayad sa kanyang pagkagalit. Ang ibig sabihin yan ay He is slow to anger. Ang Panginoong Diyos ay slow to anger na binabanggit. Ang ikaapat ay abundant in goodness at ang ikalima naman ay abundant in truth. Ang ikaanim na binabanggit dyan ay forgiving. Ang Panginoong Diyos ay mapagpatawad ng ating kasalanan na basa na natin kanina kung gaano pinatawad ng Panginoong Diyos ang tao sa kanyang mga Israel sa kanilang mga kasalanan. At ang pangpito ay just, hindi aariing walang sala ang salarin. Ganyan ang Panginoong Diyos. Ito yung nakita na kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos ni Moses nung kanyang hiniling sa kanya na para masiguro ko na ikaw ay sasama sa akin, ipakita mo sa akin ang iyong kalwalhatian. At yan nga ang pinakita ng Diyos kay Moses. Ayon kay Ellen White sa Patriarchs and Prophets 469, binabanggit, Ellen White calls this revelation of God's character His glory. So yung pinahayag ng Panginoong Diyos na kaniyang mga katangian, sabi dito, ay ang kaniyang kalwalhatian. So it perfectly blends mercy and justice. God's compassion reaches out to save, but His justice ensures moral order. Yun yung ating makikita, mga minamahal. So dito, yung self-revelation ng ating Panginoong Diyos sa Sinai becomes the John 3:16 in the Old Testament na binabanggit po sa ating lesson na kung gaanong pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung sinasabi natin na saan makikita yung pag-ibig ng Diyos sa bagong tipan, ay makikita rin sa lumang tipan, mga kapatid. Nung ipinakita ng Diyos ang kaniyang kalwalhatian kay Moses, ang kaniyang mga katangian, ito yung binabanggit na glory ng ating Panginoong Diyos. So Ellen White concludes that when Moses asked to see God's glory, the Lord revealed His character. Ngayon nga, napakaganda. Naunawaan na natin kung ano yung ibig sabihin ng glory na yan. Yung kalwalhatian na yan na gustong makita, maranasan ni Moses. Hindi nagpakita ang Panginoon sa kanya ng hugis. Kung anong hugis ang mukha, kundi ang pinakita ng Panginoon sa kanya kung ano yung kanyang katangian. Maliwanag yan, mga kapatid, yung 7. Paniwala yan. Para iyan ang mga talagang katangian ng ating Panginoon Diyos. Magandang balita ito para sa isa't isa sa atin. So kung tayo ay nabubuhay doon sa glory ng Panginoon Diyos, nabubuhay tayo sa katangian ng Panginoon Diyos, nakikita rin sa atin yung forgiving. So kung tayo ay mapagpatawad o nagpapatawad, ay meron tayong image ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Nakukuha natin yung kanyang, ipinakabuhayan natin yung kanyang katangian. Actually, Pastor Ray, yung ultimate na pagpapakita ng Panginoong Diyos ng kanyang kalwalhatian, yung kanyang glory, ay nung incarnation ng ating Panginoong Jesus, si Jesus Christ. Kanya nga't kung sabi ng Panginoon, kung sino ang nakakakita sa akin, nakita na rin niya ang Ama. Dahil yun yung ultimate incarnation ng glory ng ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Magandang kaisipan yun, Pastor, na Jesus is the exact representation of who God is. Malinaw yan na makikita natin yan sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 3, that Jesus is the exact
radiance of God's glory. Kung papansinin din natin mga kapatid, mga kaibigan, yung glory ng Diyos, alam nyo, mahalaga yung salita na ito. Wala pong salitang character sa Biblia. Ang pinakamalapit po nating magagamit yan sa salitang Grego ay yung salitang glory or doxa. So, yung salitang ito, marami pong meaning to sa original. Pero ang isang ibig sabihin nito ay yung kung sino siya. Yung lahat ng katangian. Because yung etymology po ng salitang ito ay associated po to sa mga artisans, yung glory, yung doxa, ika nga. Anong ibig sabihin? Yung glory ng manggagawa ay nandun kung sino siya, at ito ngayon ay kinakapalooban nung paggamit ng salita na lipat ito doon sa mga tools na ginagamit. Hanggang ito ngayon ay hindi na yung gumagawa, hindi na lang yung tools, kundi yung ginawa ng artisans, yung mga produkto. May transference pong nangyayari, Pastor. Yung simula dito ay yung artisan himself, yung tools niya, then later yung products, which the products is now not simply a byproduct noong mga ginawa, pero ito ngayon ay yung character ng artisan ay may transference ngayong nangyayari doon sa produkto mismo. So kung in Christian setting, parang ito kung sino ang Diyos at sa atin ngayon, tayo yung produkto, we reflect God's glory, and this is the transference of His character to us. Yeah, napakaganda. Kaya mahalaga yung reflection, yung transference, yung radiation ng glory ng ating Panginoon Diyos. Ano po? So, pangatlo na tayo. Punto. Yung pangatlong punto, yun yung patuloy na. Yung ating pinag-uusapan. Yung reflection, radiating God's glory. Tuloy mo, Pastor, kung anong ibig sabihin ng reflection. Tingnan po natin yung ilang talata, Pastor. Ito po ay masusumpungan sa Kapitulo 33 pa rin, 18 and 19, Pastor. Balikan lang po natin yung mga talatang ito. Exodus chapter 33, verse 18 and 19. Pastor? Sinabi ni Moses, hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Ang kanyang sinabi, aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo at aking ipahahayag ang aking pangalang ang Panginoon sa harapan mo. Ako'y magkaloob ng biyaya sa kanino mang aking ibig pagkalooban. At ako'y magpapakita ng habag sa kanino mang aking ibig kahabagan. So dito makikita natin mga kapatid that the Lord showed His character, who He is, kung sino siya. At maliban doon mga kapatid, makikita natin na ang paglago at ang pag-reflect ng character ng Diyos ay yung ating palagiang koneksyon sa Kanya. Tingnan po natin ang isang tala mula sa Biblia na makikita po natin dito ang isang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa ating pinag-aaralan. Pakinggan po natin ito sa 2 Korinto, Kapitulo 3, versikulo 18, Pastor. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng isang salamin, ay nababago sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Napansin niyo po ang salitang doxa doon o yung glory. We are changed from glory to glory. We are changed from character to character. Paano tayo nababago? Ang sabi po ni Apostol Pablo, doon is by constantly beholding the glory of our God. So, when we constantly in a relationship with God, sa habang tayo ay patuloy na nasa Kanya, patuloy din tayo sa pag-reflect ng karakter na yaon na nasa ating Panginoon. Because by beholding, we are changed. And by constant beholding, we are changed from glory to glory. Kaya nga po, ang sabi ni Moises,
sa versikulo 6 ng 34 ng Exodo, Pastor, 34:6 ng Exodo. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. Ano po yung glory na yon? Ano yung character na yon? Yun din kung sino siya, yun din yung ipinakita ng Diyos kay Moises na siya ding dapat nating maging character or glory upang tayo ay maging reflection ng ating Panginoon sa ating kapwa at sa ating mga kasama sa ating tahanan at gayon din sa ating mga ginagalawan. This is the essence of reflecting God's glory in us. Hindi pwedeng mangyari ito, Pastor, kung walang encounter sa Kanya. It is only through beholding Him, beholding Jesus, that we are changed from glory to glory. Yung napakandang paliwanag na yung katangian, yung glory na sinasabi ninyo, sinasabi natin ay kailangang ma-reflect yun galing sa ating Panginoong Diyos. Paanong gagawin? Yung constant, yung sinasabi, pinabasa mo sa akin na merong hindi lang yung matibay, malalim na relasyon, kundi yung palagi ang tinginan. Parang gano'n, ano? Palagi ang pinagmamasdan. Kung paano, palaging binabasa, palaging pinapag-aralan. At ito'y may sa kabuhayan. At pwede naman nating maipakita o mai-reflect, mai-manifest sa ibang mga tao na ating ginagalawan, mga kapatid. Kaya napaganda ito, yung reflection ng karakter ng ating Panginoong Diyos ay isang mahalagang impluensya sa tao. Makapangyarihan ito, Pastor Jules. May other term doon, Pastor, na ginagamit nila. Intimacy with God leads to imitation of God. Kung meron tayong close relationship sa ating Panginoong Diyos, sinabi mo na nga, paano sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Kung bakit nag-reflect yung glory ng Panginoon, yung kalwalhatian ng Panginoon kay Moses, nung siya'y pumunta sa bundok dahil naunawaan niya kung sino ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Binuksan niya yung kanyang buhay sa ating Panginoong Diyos. Kanya siya'y nabago. At kapag ganun din tayo, tinutuon natin yung ating mata sa Panginoon. Kanya nga sa Hebrews 12 verse 2 na binabanggit natin, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Huwag mong tingnan yung iba para huwag mong sasabihin, ay buti pa ako sa Kanya. Kundi ang ating Panginoon ang ating titingnan. Para kapag ating tinignan siya, mayroon tayong kasabihan din na by beholding will become changed. So, yung dynamic is beholding leads to becoming. So, kailangan yun sa ating buhay na mangyari kagaya ng nangyari kay Moses. Alam nyo, mahalaga ito sa isang buhay Kristiyano at mananampalataya, Pastor Ian. Sapagkat yung mga sinasabi natin dito na, constant beholding tayo sa Panginoon Diyos. Makikita sa atin ngayon ang katangian ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Sapagkat tayo ay nakatuon sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita. Hindi naman agad-agad, kundi may proseso yan na pagbabago ng buhay natin, mga kapatid. Merong isang karanasan na ako'y nagsesermon, sinabi ko, tinuturo ko, na tumingin tayo kay Kristo. Hindi kung kaninganinong tao, sapagkat hindi naman sila nakaliligtas. Yung mga taong iyan, yung mga leaders na iyan, kay Kristo tayo tumingin. Ang sabi nung isa nasaan si Kristo ngayon? Wala naman akong makita. Sabi niya, oo nga, totoo naman. Si Kristo nasa langit na. Nasaan? Pakita mo sa akin para makita ko. Malaking tanong yan sa atin na nagsasabi tayo na
mabuhay tayo kay Kristo, gaya ni San Pablo, bawat isa ay dapat mabuhay kay Kristo, hindi man nakikita sa atin ang buhay ni Kristo, yung kanyang ugali, yung kanyang kaugalian, yung katangian, yung kanyang glory, wala rin. Kaya nga, bawat isa sa atin, mga kapatid, maging tapat, totoo. May makikitang pagbabago ng buhay natin. Sayang ating pinapag-aralan kung nakikita nga palagi walang pagbabago sa ating buhay. Yung pa rin at yung pa rin. Eh, meron naman tayo sana makita. Kung matagal ka na sa pananampalataya, hindi naman tayo kagaya ng mga Israelita noon na 3 araw pa lang na katatapos nakita nila yung pagbabago ng buhay. Kung paano hinati ng Panginoon Diyos. Yung tubig, di ba? 3 araw pa lang na nawalan sila ng tubig, reklamo na agad. Kung ano-ano mga sinasabi, mabuti pa, namatay kami. Aba, mga kapatid, totoo. Sanay na sila noon sa kasalanan. Sanay na sila kung ano-ano man. Pero pagkatapos na makita mo ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na baguhin ang buhay mo, ay magpakita naman tayo ng tapat na pagsunod. Kahit masakit sa ating loob, magandang buhay ang kinaroroonan at kahihinat na ng resulta ay talagang sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon Diyos ay walang imposible. Magkakaroon tayo ng pagbabago. May isa pong talata sa Exodo, Pastor, na mainam siguro nating basahin. Ito po ay masusupungan sa Exodo 33 at ang talata po ay 34 verse 9. 34 verse 9, Pastor. Kanyang sinabi, kung ngayoy nakatagpo ako ng biyaya sa iyong paningin, o Panginoon, ay ipahintulot nawa ng Panginoon, idinadalangin ko sa iyo na humayo ka sa kalagitnaan namin. Bagaman ang bayang ito ay matigas ang ulo, ipatawad mo ang aming kasamaan at mga kasalanan, at tanggapin mo kami bilang iyong mana. So ang bayan ng Diyos dito technically becomes a reflection of God's character who has experienced His grace. Tayo din po, mga kapatid, mga kaibigan, ay nakaranas ng biyaya ng Diyos, nakaranas ng kanyang pagbabago. Kaya nga tayo ngayon ay binabago ng Diyos sa kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang ating ngayong kasiguruhan sa yugto ng Christian living na ito, kung tawagin nga sa wikang English, ay sanctification. It's not about what we have done, but it is what the Holy Spirit and God has done in us to transform us in the likeness of God, not according to our might, but according to God's power and grace. Remember, Pastor Bermudez at Pastor Urbi, na ang sanctification is not about what we have done, but it is what the Lord has done in us, transforming us into His glory. Yun ang isang napakagandang dala ng ating leksyon sa ating lahat ngayon. Ang ibig sabihin lamang, Pastor, na kapag tayo ay nagliliwanag sa tao, yung liwanag na yun ay nanggaling sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung minsan, kay Moses ay naaalis din yung liwanag sa kanyang mukha eh. Kung ating babasahin sa 2 Korinto 3, talatang 13, makikita natin dyan na yung liwanag na nagagaling sa Panginoong Diyos na kay Moses ay unti-unting natatanggal, slowly fading, sabi dyan eh. 2 Korinto 3:13. Hindi gaya ni Moses na naglagay ng talukbong sa kanyang mukha upang hindi makita ng mga anak ni Israel ang katapusan ng bagay na lumilipas. Okay. So, pagkaalis ni Moses doon sa harapan ng Panginoong Diyos, nakatalukbong siya dahil sa liwanag na nasa kanyang mukha. Ngunit pagkaraan ng ilang mga araw ay natatanggal yung liwanag na yon sa kanya. Sa verse 35 ng chapter 34 ng Exodo, pakibasa nga, Pastor Ray. Exodo 35. 34-35.
nakita ng mga anak ni Israel na ang balat ng mukha ni Moses ay nagliliwanag. At muling inilagay ni Moses ang talukbong sa kanyang mukha hanggang na siya'y makapasok upang makipag-usap sa Diyos. Ang aking nakikita rito, Pastor Ian at Pastor Ray, may kailangan mayroon tayong constant an intimate relationship sa ating Panginoong Diyos upang ang kanyang liwanag ay makita ng iba sa ating buhay. Dahil kung hindi, ay kagaya ng nag-fade na glory ng Panginoon kay Moses, ay hindi rin makikita sa ating buhay. Kaniya't napakalaga na yung sinasabi natin kanina, yung intimacy with God leads to imitation of God. And by beholding, it leads to becoming, yung binabanggit natin kanina. Kaya nga yung maganda ito, na kung ikaw ay nais mong laging radiating yung mukha mo, patuloy na nakatingin ka sa Diyos. Paano? Patuloy na nakatuon tayo sa kanyang salita. Totoo yan. May mga kapatid, kahit may mga leader, may mga pastor tayo na patuloy sila nagbabasa, patuloy sila nag-aaral. Nakikita mo kung paano sila magpapaliwanag, magpatotoo, at nakikita sa kanilang buhay. Ngunit yung taong kahit Biblia man lang hindi makita o kaya mabasa, hindi pa nakikinig, hindi pa sumisimba, anong asahan mo doon? Wala. Mga kapatid, maging kagaya tayo ng mga Israelita, mabuti nga ang ating pinapag-aralan ay mga karanasan ng mga Israelita nung nagsinang unang panahon na sabi dito ay pinabanyo sa akin matigas ang ulo. Bagamat sila'y matigas ang ulo, napakaganda. Sa gitna ng katigasan ng kanilang ulo, humayo ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. At nung humayo ang Diyos sa kanilang kalagitnaan, nagpakita siya ng kanyang glory. At doon naman nagkaroon ng pagbabago ng mga taong nakakita sa kanya. Lalong-lalo na ang ating si Moses, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya magandang halimbawa ito para sa atin na patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon Diyos. Tuon natin ang ating isipan at sarili, damdamin sa kanyang mga salita, sapagkat doon lamang tayo nagkakaroon ng pag-asa, pundasyon ng pagbabago, kapangyarihan upang tayo ay maging kagaya ng ating Panginoong Hesus, na sa pamagitan ng Banal na Espiritu ay dinadala tayo doon sa kanyang mga katotohanan na nagbabago sa ating buhay, mga kapatid. Kaya maraming salamat kung mga kapatid ay meron pa tayong mga konting reflections. O kung tayo'y wala na at pupunta na tayo sa 3 punto, mga kapatid, ay huwag kalimutan na merong 3 punto dito: relasyon, revelation, at saka reflection na pag-aaral natin ngayong linggo. Magbigay nawa ito ng 3 punto na maintindihan natin ng summary ng ating leksyon ngayong linggong ito. Na sa ating facilitation ay, 3H, Pastor, Head, heart, and hand. Sa head, anong naintindihan mo? Sa heart, yung naintindihan mo ba ay may sa puso mo, aaring ganap sa iyong buhay? At sa hand naman ay maaari mo pang gawin ito habang ikaw ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Sa ating pagtatapos ng ating leksyon ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Pagkatapos nito ay hingin natin si Pastor Jules sa isang panalangin. Ko lamang ang lingwahe ng kanaan, maihahayag ko ng lubos sa inyo ang mas magandang mundo.
kung batid ko lamang ang lengguwahe ng kanan. Maihayag ko ng lubos sa inyo ang mas magandang mundo. Do'y wala ng gabi, tanging liwanag ay si Jesus. Luha ay mapaparang, o langit, nais kong makarating riyan. O kung batid ko lamang ang lengguwahe ng kanan, maihahayag ko ng lubos sa inyo ang mas magandang mundo. Ang mga kamangha-manghang bagay na ipinakita sa akin ng Diyos ay hindi ko maipaliwanag gamit ang lengguwahe ng tao. Dooy mayroong batong malapad na buhat dooy nakaukit sa letrang ginto ang pangalan ng mga naligtas. Aming narinig ang kaibig-ibig na tinig ni Jesus na nagsasabi, "Kayo'y pumasok, aking bayan. Kayo'y nagbuhat sa malaking kabagabagan. Sumunod sa aking kalooban at nagsakripisyo para sa akin. Magsipasok kayo sa banal na hapunan dahil ako mismo ang maghahanda para sa inyo." At kami sumigaw, "Hallelujah! Kaluwalhatian!" at pumasok sa banal na syudad. At dooy merong lamesang purong pilak. Ito'y napakahaba ngunit natatanong namin diyon. Nakita ko ang prutas na puno ng buhay, ang mana, almonds, igos, granada, ubas at napakaraming uri ng prutas. At sinabi ni Jesus, "Kailangan mong bumalik sa mundo at ipahayag ang iyong nakita." Ibinaba ako ng anghel sa madilim na mundong ito. Minsan naisip ko na ayoko nang tumagal sa mundong ito dahil nakatagpo ako ng mas magandang mundo. Kung ako lang ay may bagwis, ako'y lilipad do'y tutungo. Tatawid ako ng ilog Jordan para sa mas magandang lugar. Do'y umaagos ang dakilang tubig ng buhay. Dakila ang kagalakan, o langit, nais kong makarating riyan. Kung batid ko lamang ang lengguwahe ng kanan, maihayag ko ng lubos sa inyo ang mas magandang mundo. Maihayag ko ng lubos sa inyo mas magandang mundo. Mahal naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa oras na ito na muli aming naramdaman ang
intervention ng Holy Spirit. Salamat o Diyos sa mga ginantoang salita, mga katotohanan namin pong nalaman. Tulungan mo po kami upang magkaroon kami ng right relationship with you so that it will result to a right revelation of you. And we will have a right reflection of you sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan ng bawat isa sa amin. O Diyos, amin pong hinihiling, patuloy na pagpalain ang inyong mga anak na patuloy na nanonood at nakikinig ng inyong mga salita. Kasama namin, O Diyos, sa pag-aaral ng inyong mga salita. Tunay, O Diyos, ng mga katotohanan ito ay nagiging pagpapala sa bawat isa sa amin. Amin pong hinihiling, buksan ang pintuan ng langit at ibuhos ang pagpapala na kakailanganin ng bawat isa. At dalangin namin, O Diyos, na mas marami pa sanang taong makakita at makapanood sa mga ganitong programa upang ang inyong salita at ang pag-ibig ay maibahagi sa lahat ng tao sa buong mundo. Dahil ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos. Maraming salamat kaibigan sa iyong patuloy na pagsusubaybay sa ating talakayang programang Oras ng Pag-aaral, Mahal Ka ng Diyos.